noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 2,000 phone scam complaints ang naitala ng National Privacy Commission o NPC. Halos 40% ng biktima ay senior citizens at mga empleyadong madaling ma-pressure kapag sinasabihan ng urgent na problema. Pag-usapan natin ang modus silang ito na maging mga pangalan ng government agency ginagamit sa panluloko. Makinig at matuto sa panibagong talakayan natin dito sa MIL 101. Sa panahon ngayon, talagang talamak na ang fake call scams na tumatarget sa mga Pilipino. Ayon po sa NPC, dumarami ang reklamo tungkol sa mga tawag na gumagamit ng AI-generated or recorded voices para magpanggap na opisyal mula sa gobyerno, bangko o delivery services. Ang mas nakatatakot, madadala ka sa kanilang salita na akala mo na may legit na government agent ang kausap mo. Para mas maging malinaw sa lahat, ganito po yung modus operandi nila. Una, may tatawag sa iyo mula sa unknown o spoofed number. Magpapakilala bilang taga BIR, SSS o PhilHealth. Yan po yung mga ahensya ng gobyerno na madalas nilang gamitin. Sunod, magsisend sila ng urgent message. Kunwari, may problema sa account mo o may parating na package, promo o kung ano pang mga pakulo. Hihingi ng buong pangalan, birthday, one-time password o personal details mo. May instances pa na may ipapadownload silang application. At kapag na-install mo, lagot ka dahil magkakaroon na sila ng full access sa contacts at private information mo. Kapag nakuha nila ang iyong personal data, pwede itong gamitin sa identity theft, online banking fraud o phishing. At para maiwasan yon, narito po mga paalala at mga dapat niyong gawin. Una, huwag agad sagutin ang unknown numbers. Kapag hindi ito naka-phone book, iwasang i-entertain ang call. Kung sakaling nasagot ito ng hindi sinasadya, hayaan mo na magsalita ang tumatawag. Iwasan ang pagsasabi ng yes dahil pwede itong i-record at gamitin sa mga transaction. Huwag na huwag ibigay ang one-time password or personal information kahit pa sinasabi nilang official call ito. Tandaan, hindi po ito gagawin ng mga legit government agency. Next, alamin ang mga opisyal na hotline ng ahensya o bangko. Dapat aware ka sa mga official number at website nila para hindi ka mabiktima. Siyempre, i-report agad ang kahina-hinalang tawag sa NPC at sa CICC o sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Narito po ang kanilang contact information. Mga ka-RSP, ang mga scammer ay magaling mam-pressure at yan ang dapat nating bantayan. Madalas silang gamitin ang takot para makuha ang impormasyon natin. Kaya mga kababayan, mga ka-RSP, huwag magpadala sa mga sinasabi ng iba. Huwag magpanik. Tandaan, just pause, verify, report. At para sa iba pang media and information-related topics, siguraduhin nakafollow kayo sa mga pinag-uusapan natin dito lang yan sa MIL 101.